Isang babae ang nag-sign up para sa OnlyFans. Pagkalipas ng isang buwan, 21 subscriber at $180. Akala niya siya na ang susunod na malaking bagay. May 4 na milyon na katulad niya. Kumikita ang OnlyFans ng $7 bilyong bawat taon. Ngunit kung hahatiin mo ang perang iyon ng patas, magiging nakakatakot ang sitwasyon. 1% ng mga creator ang kumukuha ng sangkatlo ng buong pie. Ang nangungunang 10% ng mga creator ay tumatanggap ng 73% ng kabuuang kita ng platform. Ang natitirang 4 na milyong tao ay kumikita ng wala pang isang tatlo. Hindi ito isang merkado, ito ay isang loterya. 40% ng mga creator ng OnlyFans ay kumikita ng wala pang $10 bawat buwan. Hindi bawat araw, kundi bawat buwan. Iyan ang presyo ng isang burger. Para dyan, kinukunan nila ang kanilang mga sarili araw-araw, 7 araw sa isang linggo. Ang kita ng platform ay lumago mula 270 milyon hanggang 7 bilyon sa loob ng 5 taon. Ang may-ari lamang ang personal na nakatanggap ng 472 milyon na dibidendo sa isang taon. Isang tao. Habang ang mga creator ay gumagawa ng nilalaman para sa mga sentimo, ang platform ay nag-iimprenta ng pera. Hindi ito isang random na kawalan ng balanse. Ito ang arkitektura ng sistema. At gumagana ito ng eksakto gaya ng inaasahan. Ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga numero. Ang pinaka-nakakatakot ay ang mga taong pumupunta roon araw-araw na may parehong mga panaginip, hindi alam kung ano ang mangyayari sa mga nauna sa kanila. Isang TikToker ang gumagawa ng video, tingnan mo, mas malaki ang kinita ko sa OnlyFans sa loob ng isang buwan kaysa sa isang taon ko sa trabaho. 1 milyong views, libo-libong bagong rehistro. Iyan mismo ang gusto ng mga taong gumawa ng video na ito. Karamihan sa mga matagumpay na account ng OnlyFans ay sinusuportahan ng mga ahensya. Sila ang namamahala sa pagmemensahe, paggawa ng pelikula at promosyon. At kumukuha sila ng 30 hanggang 50% ng bawat dolyar. Ang karaniwang tao ay sumasali sa OnlyFans ng mag-isa. Walang team, walang budget sa advertising, walang karanasan. At nakikipagkumpetensya sila sa mga profesional na team na para sa kanila ay negosyo lang. Ang platform ay nag-aaproba lamang ng 1/3 ng mga aplikasyon. Ngunit kahit ang mga natanggap ay mabilis na natutuklasan, pinapabura ng algorithm ang mga sikat na. Ang mga baguhan ay hindi nakikita. Pinapakain ng sistema ang sarili nito. Ang bilang ng mga creator ay lumago ng 1,200% sa loob lamang ng ilang taon. Mas maraming creator, mas maraming content, mas maraming subscriber, mas maraming pera para sa platform. Hindi para sa mga creator, kundi para sa platform. Walang gumagawa ng mga kwento ng pagkabigo. Walang video na may headline, sinayang ko ang 6 na buwan ng aking buhay at umalis na walang dala. Kaya nananatiling hindi nakikita ang mga estadistika at patuloy na sumisipsip ang funnel ng mga bagong tao. Ang mga aktual na kumikita sa OnlyFans ay kumikita mula sa mga autor, hindi sa kanila. Ito ay isang pagkakaiba na dapat maunawaan bago mo i-click ang button ng pagpaparehistro. Nagising ng isang author ng OnlyFans at ang unang ginawa nila ay ang pagkuha ng kanilang telepono. Hindi dahil gusto nila, dahil kung hindi sila magpo-post ng content ngayon, magpapadala ang platform ng babala tungkol sa pagbura ng account. Sangkatlo ng mga author ng OnlyFans ang nag-uulat ng malubhang kahihinatnan sa kalusugang pangkaisipan, pagkabalisa, kahihiyan, depresyon, mababang pagtingin sa sarili. Ito ay datos mula sa isang totoong pag-aaral. Isa sa bawat 3 tao ang naroon. 30% ng mga autor ang nagbabanggit ng mga email mula sa platform bilang pangunahing sanhi ng kanilang pagkabalisa. Kung hindi ka mag-publish, buburahin ka namin, hindi ito tungkol sa kalidad. Ito ay tungkol sa pressure para sa trapiko. Ang karaniwang autor ay nagpo-post ng content ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Samantala, ang kanilang audience ay nag-unsubscribe sa rate na 15% bawat buwan. Isang treadmill na hindi humihinto. Inilalarawan din ng mga autor ang parehong bagay, sinisimulan mong tingnan ang iyong katawan bilang isang produkto. Binabago nito ang mga relasyon, pananaw sa sarili at ang kakayahang maging malapit. At hindi ito nawawala pagkatapos burahin ang kanilang account. Naitala ng mga psychologist ang isang tipikal na senaryo sa mga autor ng OnlyFans, euphoria mula sa unang pera, pagkatapos ay pagkapagod, pagkatapos ay isang pakiramdam ng pagkakulong. Hindi lahat ay nakakaligtas ng walang mga kahihinatnan sa kalusugang pangkaisipan. May bayad din ang mga subscriber. Pinapalakas ng platform ang addict sayon, personalized na nilalaman, ang ilusyon ng pagiging malapit at patuloy na pagiging naa-access. Nagsisimulang gumastos sa mga tao ng perang wala sila sa mga taong hindi nila kilala. Binura ng autor ang kanyang OnlyFans account. Gama ng loob, isang bagong buhay. At makalipas ang 1 taon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang employer na tagpuan naming pampublikong available ang iyong nilalaman. Ang pagbura ng isang account ay hindi nangangahulog ang pagbura nito. Daan-daang libong video mula sa OnlyFans ang lumalabas sa mga third-party site bawat taon.
Halos imposibleng alisin ang mga ito, mas mabilis silang kumakalat sa mga mirror site kaysa sa iyong magagawang reaksyon. Nawawala ng trabaho, pamilya, at kaibigan ng mga tao kapag may isang taong malapit sa kanila na nakatuklas ng kanilang nilalaman. Nangyayari ito pagkatapos ng 1 taon, 3 taon, 10 taon. Ang isang frame lamang ay maaaring ganap na magpabago ng isang buhay. Maraming autor ang kumukuha ng litrato ng hindi nagpapakilala, walang mukha. Ngunit ang isang boses, isang tato, isang tanawin mula sa isang bintana, isang random na bagay sa background, anumang detalye ay maaaring maging isang palatandaan. Ang dynamization ay mabilis at palaging nangyayari ng hindi inaasahan. Nakikita ng ilang subscriber ang on-screen intimacy bilang isang tunay na relasyon. May mga kaso ng pag-hack ng mga email address ng mga autor at pagbisita sa kanilang mga tahanan. Hindi ito isang teorya, ito ay mga legal na kaso. Noong 2021, isang 20 taong gulang na lalaki ang pumasok sa apartment ng isang autor ng OnlyFans sa gabi. Ipinaliwanag niya sa pulisya, gusto niyang bantayan siya. Subscriber niya ang lalaki. Wala sa mga taong ito ang nag-isip na mangyayari ito sa kanila. Akala nilang lahat sila ang may kontrol. Iyan ang dahilan kung bakit tunay na mapanganib na lugar ang OnlyFans. Come on, just a few hundred more. Kaya, sino talaga ang yumayaman sa OnlyFans? Hindi ang mga gumagawa ng pelikula. Hindi ang mga nagbabayad para sa mga subscription. Ang pera ay napupunta sa mga gumawa ng sistema at sa mga natutong pamahalaan ito. Ang platform ay kumukuha ng 20% ng bawat transaksyon. Milyon-milyong creator, bilyon-bilyong transaksyon. Ang may-ari ay kumikita ng mahigit $1 milyong araw-araw nang hindi gumagawa ng kahit isang video. Ang mga ahensya ay kumukuha ng hanggang kalahati ng kita ng mga creator. Pinopromote nila ang isang tao hanggat kumikita sila. Pagkatapos ay kinukuha nila ang susunod. Ito ay isang conveyor belt at ang mga creator ay maaaring gastusin. Ang karaniwang tao ay sumasali dito para sa kalayaan at pera. Umiiwan silang pagod, may nilalaman na hindi maaaring tanggalin at may halagang hindi man lang sumasaklaw sa oras na ginugol. Ang platform ay umiiral sa loob ng 9 na taon. Ang kita ay bilyon-bilyon. Ang may-ari ay isang bilyonaryo. Ang karaniwang creator ay kumikita ng $180 bawat buwan. Hindi ito isang aberya. Ito ang produkto. Ang sistema ay idinisenyo upang paniwalain ka kung ang iba ay nagtagumpay, kaya ko rin. Ang mismong kaisipang ito ang dahilan kung bakit ito walang hanggan. Ito ang nagpapanatili nito sa loob ng 9 na taon na ngayon. Araw-araw, libu-libong bagong tao ang nagkiklik sa registration button na may parehong pangarap. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang estadistikang ito. Ngayon alam mo na. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.